So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito kay General Macanas mga kababayan dahil sinabi niya dito na nagsalita na rin daw si AFP Chief Browner mga kababayan. Pakinggan natin tong kanyang ah, pahayag dito. So nagbablog din po to si General Macanas mga kababayan. Yung vlog niya ay The General Viewpoint mga kababayan. So, sinabi niya rin dito na mayroon daw siyang mga kamag-anak na ano din sa AFP na galit na rin daw sa corruption mga kababayan. So, pakinggan nyo kung ano dito yung paliwanag dito ni General Macanas. At dito, ipapaliwanag niya din kung ano yung sinabi ni General Browner, no? Patungkol nga dito yan, sabi dito sa title, "The end is near." General Browner nagsalita na sa korupsyon. PBBM admin. So yun mga kababayan, pakinggan natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Ed Alunan. Ipinost niya, isinare niya ang statement ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Browner. So basahin ko "We in the AFP are also against corruption." Pahayag ng Chief of Staff, sila sa mga kasundaluhan, laban din sila tungkol sa korupsyon. Dapat Wow! lang, mga kababayan. Ang gandang pakinggan, ano? Tutol kami. Lalabanan namin ang korupsyon. Against, kasi kalaban eh. Ito lang ang comment ni Ed Alunan, basahin ko lang. "If you oppose a peaceful kudita," wala namang peaceful kudita siguro. Kung kudita, either madugo or talagang biglaan. Kung hindi nakapaghanda yung other side, walang mangyari. Kung nakapaghanda, madugo. "If you oppose a peaceful kudita or a withdrawal of support from the president, then you are effectively siding with corruption. And that is harmful to our country. Our economy will suffer, our international standing will deteriorate, leaders will hesitate to extend credit, and even our assets abroad may be frozen. This is hateful." Yan, opinion lang yan ni Ed Alunan. Okay, ako naman, my take on this, whole AFP lang muna, yung rank and file muna. Nag-observe yan at alam nila ang nangyari. May nakakausap akong mga active members of the AFP. Kamag-anak ko pa nga yung iba. Ayan o, sabi niya mga kababayan, may nakakausap daw siyang active na AFP. Kamag-anak niya pa daw yung iba mga kababayan na galit rin daw sa nangyayari ngayon na korupsyon sa Pilipinas. Nilalabas nila yung kanilang sentimento. Kung kami-kami lang nag-usap, talagang galit. Sino ba naman ang gusto ng korupsyon? Affected din sila. So, in a way, itong statement ng Chief of Staff na we in the armed forces are also against corruption, in a way, totoo kasi yan ang sentimento ng rank and file. Talamak ang korupsyon. No, yung survey ng Pulse Asia, yung latest, September ata yung nilabas, kinandak. 97% of Filipinos, yung respondents, nagsabi na talagang talamak ang korupsyon sa bansa ngayon. 97%. So, yun na yung general sentiment. Hindi lang mga men and women in uniform, taong bayan, hindi na mo na maitatago yung grabing talamak ang korupsyon. May nabasa kong post kanina, statement ni former Budget Secretary Florencio Butsaban, panahon ng Pinoy administration ito. Grabe, sabi niya, nagsimula itong budget insertions noong 2023 pa.
Kasi yung 2022, pag upo ng Administrasyong Marcos, tapos na yung budget. Kaya sinimulan nila ang mga budget insertions 23, 24, 25. I don't know ngayong 2026 kung nakasingit pa rin sila, parang meron pa rin. Ay, nako. So, estimate ni former Secretary Butch Abad, aabot ng 2 trillion pesos ang mga budget insertion kung lahat ng departamento pag-aaralan mo. Hindi lang kasi DPWH flood control ang may budget insertion, halos lahat. Kaya ngayon, nabubulgar na. Ang dilema ngayon ng AFP leadership, leadership na, katulad ni General Brown, ano ba? Anong gagawin nila? So, he ruled out, no kudita. And I agree. It will not be good for our country for a kudita dahil nasubukan na noong Cory Aquino administration, I think 9 kudita, at sa kasamaang palad, yung bloodiest kudita, yung December of 1989, napasama po ako doon. And sa experience ko, it's not good for soldiers, for civilians, for the whole country. Kaya, grabing pagbulusok ng ekonomiya natin dahil sa mga kudita. Ayoko nang mangyari yun. So, never, kudita is not an answer. So, anong gagawin ng AFP? Hindi sila magkukudita. Ang iba naman sinasabi na withdrawal of support. Depende na yan sa leadership. Tama. At tingin ko, hindi nila gagawin yon. Kasi kung gagawin yun, talaga magkakagulo mga kababayan. Siguro doon na mag-i-start ang kaguluhan, no? So sabi nga ni Sir Bacanas, no, na isang ex-generals din. Naranasan niya yung kudita, bloodiest kudita nung 1989. So talagang hindi daw maganda. At bagsak daw ang ekonomiya natin. Ngayon pa nga lang bagsak na. At paano pa kaya pag nangyari yun, lalong babagsak ang ekonomiya, no? So siguro ang maganda yung maayos na panawagan. Walang talagang nangyayaring gulo. Non-political kami, sinasabi. Hindi kami makikialam. Problema yan sa politika. Kami, dito lang kami, nagmamasid lang. So, dyan ngayon, nagkakaproblema dahil parang walang ginagawa ang AFP sa problema ngayon. Okay. So, ano ba dapat gawin ng AFP? bahala na to me, bahala ko na lang sa Diyos ito. Kasi I believe God is in control. Rally, yes. Tuloy-tuloy lang rally, basta peaceful rally. Huwag lang tularin yung rally na nangyari sa Nepal and Indonesia. Again, that's not good for us. Rally, tuloy-tuloy ang rally. Dahil sa kararally, yan, apektado ang ekonomiya. Sa mga sunod-sunod na pasabog, saldi ko, Senator Aimee, ang mga pasabog, balitang-balita yan sa international community. Alam nila kung ano. Kaya, ang nangyari ngayon, investors' confidence, halos zero. Sino pa ang gustong mamuhunan? Wala na. Kaya, pabagsak talaga ang ating ekonomiya, and God save the Philippines. Pangulo magre-resign? Tingin ko, never. Tatapusin niya ang kanyang termino hanggang 2028. Ang nakakatakot dyan, may mga post akong nababasa na i-extend daw ang term ni PBBM beyond 2028. Yun ang delikado. So, to me, ako, pabayaan ko na lang yan. Nakapagtiis na ako ng 3 years. Magtiis na lang ng another 3 years. So, parang
ganun na nga lang. Ang AFP ngayon nasa dilemma. Dahil kung gagawa sila ng kakaibang hakbang, natatakot, baka maapektuhan ang ating bansa. Ngayon, wala naman silang ginagawa, patuloy pa rin ang pagbulusok ng ating ekonomiya. So, kung anong mangyari sa ating bayan, to me, pinagdarasal ko na lang ito sa kamay ng Panginoong Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So ayun mga kababayan, ano pong pahayag nyo dito sa sinabi ni General Macanas, no? Ex-General Macanas, na sa sinabi ng AFP, no? Sinabi ni AFP Chief Browner na ayaw din sa corruption. So yun nga lang ang problema, parang walang ginagawa yung AFP daw. Parang nagmamasid lang at ang sinasabi pa ng karamihan na tila kampi pa itong AFP sa nangyayaring corruption dito sa Pilipinas. So yun yung pahayag ng maraming Pilipino, yung majority, no, ng Pilipino nagalit talaga sa corruption mga kababayan. So ayun po mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. Pa-subscribe din po si The General's Viewpoint, no. So yun po mga kababayan, sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.